panahon, nasyon, lugar, lahi, tribo, lingwahe na sinasalita. Ganon din ang Islam ay pangkalahatan at hindi ito natatangi sa mga natatangi sa individual na pangkat o kaya individual na lahi o agpangan. Tapos ito ay pangkalahatan. At ang Islam ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagpadala nito. At ito ang mga dala-dalang mensahe ng mga propetang ipinadala kasama ng mga aklat sa kanilang mga nasyon, panahon at pamayanan kung saan sila pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At iba pang mga natatanging katangian para sa mga natatanging katangian sa Islam na hindi makikita sa mga ibang religion. Ganun din nandun na ang tinatawag na wasatiyya o yung tinatawag na ang Islam ay nasa gitna lagi at hindi ito nakatuon lamang sa pagsasamba, pagpos dito yung kompletong aspeto ng pamumuhay ng isang tao at marami pang iba. So ngayon natalakay natin yung sifat at dua, mga katangian ng isang nagbabahagi, nangangaral, nag-aanyaya sa Islam. At ito ay marami. Marami ang mga katangian na iniuugnay na natatangi sa isang duat, sa isang da'iyah. Duat yung plural ng da'iyah o da'iyah. So, ano yung mga ilang pangunahing katangian ng isang da'iyah. Sinabi kasing da'iyah o nagpapalaganap ng Islam o nangangaral o nag-aanyaya patungkol sa Islam, hindi ito basta profesyon o hindi ito basta trabaho, hindi ito basta gawain ginagawa na ang hindi naayon sa ganitong gawain ay mahirap na tawagin da'iyah at mabibigat ang mga katangiang napapaloob sa isang nagtataglay ng ganitong uri ng gawain. Isipin natin, ang mga da'iyah ay o ang mga duat, sila ang mga tagapagpatuloy ng mga propeta sa kanilang marangal na itinagupilit sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi basta-basta ang pinili ng Allah para magparating ng kanyang mensahe. Sa bawat nasyon na ipinadala ang mga propeta at mga mensahero, hindi basta ang tao ang pinili ng Allah para maging sugo at mensahero at magdadala ng kanyang mensahe para iparating sa mga tao. Nagtataglay sila ng malalakas na saloobin na kung saan ay taglay nila ang mga katangiang nararapat sa isang tagapagdala ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano-ano ang ilan sa mga katangian ng isang da'iyah o duat? O ilan sa mga katangian ng mga duat? Mahalaga ang mga katangian na dapat taglay ng mga duat at ang pangangailangan ukol dito. Pangangailangan ukol dito, ibig sabihin, kapag inihanay mo yung sarili na isa sa mga papalaganap ng ngaral ng Islam at nag-aanyaya para sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan meron o kailangan mong aralin o kailangan sa mga dapat mong bigyan ng pansin yung mga katangian. Ano ba dapat yung katangian? Kasi sa bawat nag-aanyaya ay mayroong natatanging katangian. Kapag ang mga non-Muslim sa labas ng Islam, nag-aanyaya sila sa kanilang reliyon, meron din dapat mga katangiang tumutugma sa kanilang mga ngarap at tagapagpalaganap na kung saan maging kilala sila sa pamamagitan ng nag-aanyaya sa kanila. Kung ikaw ay isang tindero at nag-aanyaya ka sa mga tao na bumili ng paninda mo, kailangan meron kang katangian na naiiba sa lahat, bagamat ang iba ay parehas kayo ng itinitinda. Nagtitinda ka ng nyog, nagtitinda ka ng buko, may katabi mo nagtitinda ng buko. Ano yung pag-anyaya na gagamitin mo na maanyaya mong iba na bumili sa'yo habang ang katabi mo ay may kaparehas na paninda na tinitinda mo? Yun yung ibig kong sabihin. Sabihin dito sa Islam, ang relihiyong Islam ay relihiyon at sa paligid nito ay may mga iba't ibang relihiyon. Paano mo maanyayaan ng isang tao sa isang gawain o sa isang relihiyon na meron ding nag-aanyaya sa kanya na ibang relihiyon? Ito yung dapat nating malaman. Minsan,
ang kawalan ng katangian ng isang daiya, ng natatanging katangian na dapat angkop sa kanya, ay humahadlang o pinapatagal o nag-aantala sa isang dinadawaan o inaanyayaan na yakapin ng Islam. Minsan kasi hindi natin may pagkakailan na may mga duwan na minsan atat silang may mapag-Muslim at gumagamit ng mga estilo na minsan ay hindi tugma sa katangian na meron sila. Tandaan natin, pag sinabi natin na tendero ka lang. Sabihin nun ay nag-aanyaya kang may bumili sa paninda mo. Hindi ka mamumilit na bumili yung tao sa nais mo dahil nais mo maubos yung paninda mo. Sa atin sa Islam, nag-aanyaya tayo sa Islam ng mga tao at ang inang nais natin ay malaman na buksan ang kanilang isipan, maunawaan nila yung bagay na yayakapin nila, maunawaan nila yung Islam bago nila ito yakapin. Hindi yung papamulat natin sa kanya ang iba't ibang estilo na nag-Muslim siya habang hindi niya naunawaan kung ano yung niyakap niya. Kaya ang nagiging resulta, kung gaano kabilis niyakap ng tao ang Islam, ay ganoon din niya kabilis ito iiwan. Dahil nga hindi siya napunduhan ng pundasyon na natatangi para tuluyan niyang panghawakan ang reliyon na kanyang kinabibilangan. Nabanggit sa banal na Quran, yung ilan sa mga katangian na dapat taglayin ng isang daiya o duat na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Sa pinakamalapit nitong kaulugan, sila na yung mga nagpaparating ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala at natatakot o nagtataglay sila ng takot sa Kanya, ibig sabihin sa Allah subhanahu wa ta'ala, at wala silang kinatatakutan liban sa Kanya, ibig sabihin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na ang Allah na sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagmapagligis. Suratul Ahzab, verse 39. Suratul Ahzab, verse 39. At marami pang iba. Kung gusto ninyo ay pwede nyo basahin Suratul Ahzab, verse 35, Suratul Tawbah, verse 112, Ali Imran, verse 17, para sa karagdagang mga dalil mula sa Quran sa ganitong uri ng usapin. Tunay na pagtataglay ng mga buwat ng mga kaugalian o pag-uugali at mga katangian ay siya yung tinatawag na susi sa da'wa na magtuturo sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga katangian at mga palatandaan na mga pag-uugali na dapat taglay ng isang duat ay nasa kalagayan ng isang sandata para sa kanya. Ibig sabihin, ang isang daiya o isang duat o ang mga duat na natataglay ng mga magandang pag-uugali at mga magandang mga katangian ay magsisilbi itong sandata sa kanya sa pagtahak niya sa landas ng pag-aanyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung isa sa mga pinakamainam na dapat na meron ng isang nagtataglay ng nagtataglay ng gawain ng pag-aanyaya sa Islam bukod sa tinatawag na kaalaman. May mga katangian na natatangi na dapat matutunan at ilan na dito yung mga babanggitin natin. Subalit, nararapat dito na bago natin taglayin muna ang mga tungkol ng mga katangian, ay nararapat na meron tayong mga pangunahing pundasyon na katangian na meron tayo. Ibig sabihin, hindi naman nararapat na may ikhlas ka, may katapatan ka, tuwid ka, may sabar ka, at iba pang mga katangian, tapos wala ka namang knowledge sa Islam. So ito yung pinakapangunahin. Hindi na natin tinalakay ito kasi nga, inisip natin ang sarili natin na sa larangan na tayo ng da'wa, ibig sabihin, meron ka ng kaalaman. Kapag sinabi mo sa sarili mo na daiya ka na, nag-aanyaya ka na sa Islam, may kaalaman ka na. Ang kailangan mo na lang matutunan ay ang ibang uri ng mga katangian na dapat na meron ka, na halili sa kaalaman na meron ka, para maging balanse ang iyong katayuan bilang isang taong nag-aanyaya sa tinatawag na reliyong Islam. Marami itong mga katangian na binanggit at ilan sa mga bagay na dapat natin tandaan, katulad ng sinabi ko kanina, ay ang mga babanggitin natin ay ang ilan sa mga katangian at hindi na natin dito tatalakay ng ibang mga pangunahin
Yung mga pangunahin ay hindi na ito kabilang sa mga ilang mga katangian. Pag sinabing pangunahin, ibig sabihin ito yung kailangan meron ka. Dadawa ka sa Islam, kailangan meron ka nito. Ano yung tatlong pangunahing katangian na meron dapat ng isang dahiya? Unang-una, kaalaman. Pangalawa ay yung sabar o yung pagiging matiisin. Pangatlo ay yung tinatawag na aql. Ibig sabihin yung layyin al-janib. Ibig sabihin nun ay hindi ka matigas mo, hindi ka masakit magsalita, bagkus ay nangingibabaw lagi yung pagiging maunawain, pagiging mahabagin sa iyong hanay para sa iyong inaanyayahan. Sabihin, hindi ka magpupukol ng mga salita na masakit sa damdamin sa pangkadilig ng mga tao, bagkus ay mas nangingibabaw ang iyong pag-unawa, ang pagiging mahabagin, ang pagiging mapagtimpi, at ang pinakapangunahin sa lahat, ang tinatawag na kaalaman. وأقتصر على الصفات الأحد التي ينضوي تحت كل منها مجموع من الصفات الأخرى المتفرعة عنها. At ito ay isa-summarize natin sa mga pangunahing katangian na kung saan ay lumalabas o meron itong mga branch ng mga ibang katangian bukod sa pangunahing katangian na dapat na taglayin ng isang da'iyah. So unang-una dito ay ang tinatawag na al-ikhlas lillahi ta'ala bid-da'wa. Al-ikhlas lillahi ta'ala bid-da'wa. O yung tinatawag na sincero para sa Allah sa larangan ng da'wa. So, kung tayo lalabas ng bahay at sasama tayo at pakikilahok tayo sa larangan ng pag-aanyaya sa Islam, pinakaunang dapat natin tignan sa sarili natin at pinakaunang dapat na meron tayo ay ang sincero gagawin natin ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Talakay natin yung nakaraan na kapag ang isang tao ay sincero sa kanyang ginagawa, ang malayo ay nagiging malapit, ang mabigat ay nagiging magaan, ang mahirap ay nagiging madali, at ang wala ay mahahanapan ng paraan. Tandaan nyo yun lagi. Ang isang tao, pag inikhlas mo ang isang bagay, lahat ng mahirap ay maaring maging madali. Hindi man ganun ang proseso na sa isang islap ng mata ay magiging madali ang mahirap. Hindi ganun. Bagkus, makakaranas ka ng kadalian sa iyong ginagawa dahil lagi mong iniisip ang ginagawa mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin lagi na kapag ang ginagawa natin ay para sa pangunahing tao o individual na tao o para sa tao ang ginagawa natin, kahit gano'n ito kadali, nakakaranas tayo ng kabigatan sa ating sarili. Dahil nga, ang pagiging sincero ng isang tao sa kanyang puso, sa kanyang gawa, ay makikita sa kanyang mga ginagawa. Kapag sincero ka sa iyong ginagawa, o sa iyong gagawin o sa iyong ginagawa, makikita ito sa iyong salita at sa iyong gawa. Hindi kayo tipo ng tao nagrereklamo. Hindi kayo tipo ng tao na nagpapakita ng hindi pagsang-ayon sa bagay na nais dahil napipilitan kang gawin ng isang bagay. Dahil napipilitan kang gawin ang isang bagay. Ang kinakailangan natin sa larangan ng da'wa ay yung sincere na gagawin mong isang bagay lillahi subhanahu wa ta'ala. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin nito, kahit na may pangunahing taon na gawain, sa oras na yon, pipiliin mo isang tabi mo na ito kung ang mahalaga sa iyo ay pag-aanyaya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, hindi mo naman totally, hindi gagawin yung gagawin sa araw na yun. Bagkus, gagawin mo yun, pero iaantala kunti, o kaya kukuha ng oras mo kunti, at ilalaan mo yun para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit malayo, nagiging malapit. Kapag walang paraan, nahalapan ng paraan. Kasi nga, ginagawa mo yung bagay na to para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang reward nito ay, ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang bahalang maglaan sa iyo kung ano yung inilaan mo para sa Kanya. Tandaan natin, once na nagdaan tayo ng para sa Allah, ito ay babalik sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na higit pa sa inaakala natin. Man taraka shay'an lillah, awwadallahu khairan min, o sino man ang mag-iwan ng para sa Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan ito ng Allah o ibabalik ito ng Allah na higit pa sa Kanyang iniwan. Nag-iwan ka, naglaan ka ng oras, palitan ito ng Allah ng higit pa na oras.
Naglaan ka ng salapi, papalitan ito ng Allah na higit na salapi. Naglaan ka ng mahalagang bagay para sa Allah, papalitan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mahalaga pa, na mas mahalaga pa sa inilaan mo, iniwan mo para sa Kanya. Ang ikhlas sa larangan ng ang ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-aanyaya. At ano ang ibig sabihin ng ikhlas? Kahalagahan at kainaman nito, at marami pang iba na tumatalakay dito sa usapin nito. Ano nga bang ibig sabihin ng ikhlas? Kapag sinabi ng ikhlas ka ba sa ginagawa mo o para ba sa Allah subhanahu wa ta'ala yung ginagawa mo? Ano bang ibig sabihin ng ikhlas? Ibig sabihin ng ikhlas ay as-safa, o ibig sabihin yung dalisay. Ikhlas, ibig sabihin nito ay dalisay. Walang halong bahid ng pagpupunwari yung ginagawa mo. Nagtatayo ka ng sala, walang halong bahid ng pagpupunwari. Walang halong bahid ng riya. Walang halong bahid ng nipak. Walang halong bahid ng sum'a. Walang halong bahid ng kung ano-ano pa mang papuri na maaaring magmula sa bibig ng mga tao nakakakita at nakakasaksi sa iyong ginagawa. Ang ibig sabihin ng ikhlas, pangunahing definasyon nito, sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, ifradul haq subhanahu bil qasdi fi ta'ah. Sabi niya ito sa Madarijus Salikin, nang ibig sabihin ay pagtatanging katotohanan na natangi sa Allah sa layunin sa ginagawang pagsamba. Pagtatanging katotohanan para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa layunin para sa pagsamba sa Kanya. Ibig sabihin, gagawa yung pagiging sincere mo ay makatotohanan para ito sa Allah. Bakit? Sapagkat naglayon ka ng isang gawain para sa Kanya. Yung pagiging sincere mo ay makatotohanan para sa Allah sapagkat naglayon ka ng isang gawain para sa Kanya. Nagwalis ka sa loob ng masjid, walang halong pagkukunwari dahil ginawa mo yun para sa Allah. Hindi yung magwalis ka sa loob ng masjid pagkatapos magreklamo ka na, yung mga kumakain sa loob ng masjid, mga yun, pagod na akong walis na walis ha. Mga ganun. Diba? Dapat gagawin natin ng isang bagay, gawin natin ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay lang magbigay tayo ng babala, pero yung ang bibig natin ay merong pasaring dahil sa ginagawa natin yung bagay na yun ay ito ay dapat na iwasan natin bilang isang tao na gagawa ng gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabilang din dito ay tasfiyatul amal min kulli syubin. Ibig sabihin nito ay pagiging dalisay ng bawat gawain sa anumang uri ng mga nakakasira nito. Pagiging dalisay ng isang gawain mula sa anumang uri ng nakakasira nito. At marami pang iba't ibang uri o iba't ibang definasyon ng kahulugan na tinatawag na ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din dito na sinasabi ng ating mga ulama, an yurida bitta'at at taqarrub lillahi ta'ala duna ay shay'in akhar. Ang layunin niya o ang ilayo niya sa kanyang ginagawang gawain ay ang mapalapit siya sa Allah subhanahu wa ta'ala nang walang anumang higit pang kailangan na bagay. Mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung isa sa mga layunin sa ginagawa nating ibadah, ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag sinabi ang salitang ikhlas, hindi lumalayo dito ang kataga o yung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sapagkat dito naman natin laging umiikot yung mga gawain at mga salita at gawa natin dito sa tinatawag na la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kainaman ng ikhlas at ang halaga dito sa buhay ng isang tuwan. Gano'n nga ba kahalaga? Bakit natin kailangan laging paulit-ulit na ginagawa yung o naririnig yung salitang ikhlas? Ang mga ulama sa kanilang mga aklat, tulad nila Imam Bukhari at mga katulad niya ng mga nagulat ng hadith, at ang mga author ng pangkalahatang mga libro sa kanilang mga pangbungad na salita o yung mukaddima, laging nandoon yung tinatawag na hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Tunay na ang lahat ng mga gawain ay nakabase sa intensyon. Dahil isa sa pinag-iingatan natin sa ating mga ginagawa ay yung tinatawag na intention.
intensyon nito para sa Allah ba? Ikhlas ba tayo sa ginagawa natin? Ang isa sa mga salafus salih, sa mga sinaunang panahon, sabi niya ay sa loob ng 20 years, pinakamabigat na pinanghawakan at pinangalagaan ko sa aking sarili ay ang aking intention. Ang aking intention. Dahil sapagkat kapag gumagawa siya ng isang gawain na mabuti, laging nandyan ang syaitan para nakawin ang kanyang intensyon, mapalitan ang kanyang layunin, at hindi na mabaling para sa kanya, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pagiging sincero. Kaya mahalaga sa isang Muslim na malaman ang kailangan ng ikhlas at ang halaga nito sa buhay ng isang dahilan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Sa pinakamalapit na kaulugan nito at hindi sila ipinagutusan maliban na lamang ang sambahin ng Allah ng mukhlis. Ibig sabihin ay sincero. At di sila napagutusan maliban sa sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala ng sincero. Sino ito? Yung mga non-Muslim, mga non-believer. Ang ikhlas sa bawat pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung matuturing na haligi. Pinaka matatag na haligi sa bawat ginagawa natin ay yung ikhlas tayo sa ginagawa natin. At ito yung loop, ito yung pinaka buod, pinaka nilalaman ng buong gawain natin. Allah subhanahu wa ta'ala, pag sinilip niya ang ating sala, ang ating da'wa o ano pa man, makikita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay para sa kanya o kaya naman ay hindi para sa kanya. At kung hindi ito para sa kanya, hindi niya ito bibigyan ng gantimpala. Hindi niya ito bibigyan ng reward. Bagkus sasabihin niya sa araw ng paghukom, pumunta kayo o magtungo kayo sa mga tao na sila ang dahilan kung bakit nyo ginagawa yung mga ibada na ginawa ninyo. Sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na mapagkunwari sa kanilang mga ginagawa na pumunta kayo, magtungo kayo sa mga tao na sila ang naging dahilan ng paggawa ninyo ng mga gawain mabuti. Ang ikhlas, ito ay pagitang namamagitan sa pagitan ng iman at ng nifaq. Ang ikhlas ay ito ay pagitang namamagitan sa pagitan ng iman at nifaq. At ito rin ang pinakamabisang paraan upang tayo ay makatakas sa tinatawag na pagiging mapagkunwari. Kapag nakakaramdam na tayo ng pagiging mapagkunwari sa ating ginagawa, lalong-lalo na sa larangan ng da'wa, dapat na baguhin na natin ang ating intensyon. Dapat hindi mabaling sa iba o hindi tayo malusutan ng syaitan sa ginagawa nating ibadah. Dapat ay ibaling natin ito sa lalong madaling panahon sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nakakatakot na yung pagbaling natin mula sa ikhlas ay mahulog tayo sa nifaq at hindi na tayo makatakas mula dito. Ganung bagay ay nakakatakot na yung ginagawa nating mga gawaing ibada ay nagagawa o nahaluan natin ito ng tinatawag na nifaq. Lalo na kung gumagawa tayo ng mga malalaking ibada na may mga malalaking reward para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kabilang na dito ang gawaing pag-aanyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat na ang ikhlas at ang pagiging matapat ay magkasama lagi yun. Ikhlas at pagiging matapat ay kinakailangan laging magkasama ito. Ganito kahalaga yung tinatawag na ikhlas. Wala kang makikitang tao na mukhlis o sincero, maliban na lamang ay sincero siya at matapat siya sa sandali na yun. At hindi ka rin makikita ng isang taong matapat, maliban na lamang ay sincero din siya sa oras na yun. At hindi pwedeng mawala yung dalawang bagay na to ay hindi pwedeng maghiwalay. Kinakailangan meron at meron dito sa isang tao. Sapat na dahilan ang kainaman ng ikhlas na ito ay natuturing na mataas na katangian na meron dapat sa isang mananampalatayang Muslim na nag-aanyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil dito masusubok ang pagtanggap ng kanyang gawain o ang hindi pagtanggap ng kanyang ginagawa. Yung ginagawa nating ibada ay merong
dalawang kondisyon. Lahat ng pangunahing ibadah na ginagawa natin, merong pangunahing kondisyon. Ito yung para sa Allah, yung ikhlas, at pangalawa yung tinatawag na mutabaa. Ngayon, kapag ang isang gawain ay walang ikhlas, o ang isang gawain ay hindi na nalalagyan ng pinakapundasyon ay ikhlas, ibig sabihin nito, nawawalan nito ng saysay. Nawawalan nito ng saysay. Ang isang tao ang dalawang tao, parehas nagagawa ng isang gawain, habang ang isa sa kanila ay nakakakuha ng reward, habang ang isa ay hindi, dahil ang kaibahan ay ikhlas, intention. Para saan mo ginagawa yung bagay na yun? Ginagawa mo ba yun para sa Allah? O sincere bang ginagawa mo yun para sa Allah subhanahu wa ta'ala o hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Rubba amalin saghirin tu'addimu niya, wa rubba amalin kabirin tusaghiru niya. Sabihan ng mga ulama na ang ibig sabihin nito ay ang isang gawain ay nagiging malaki dahil sa intention, pagiging sincere nito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang ang isang gawain na malaki ay nagiging maliit dahil sa kawalan ng intention at sincere nito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ang dalawang tao nagsala, hindi sila parehas ng reward kapag nagkaiba sila ng intention. Meron kasing nagsasala siya dahil nakatingin sa kanya yung magulang niya o kaya asawa niya o kaya nakatingin sa kanya yung mga tao sa paligid niya. Pero pag walang mga tao sa paligid niya, hindi siya magsasala. At meron ding mga tao na kahit na walang nakatingin sa kanya o walang mag-utos sa kanya, magtatayo siya ng sala dahil tungkulin at obligasyon yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dalawang tao na to, hindi sila parehas ng gantimpala sa kanilang ginagawa. Mayroong malaking kaibahan. Kaya tayo, kapag nasa larangan tayo ng mga kahit anong larangan na ginagawa nating ibadah, hindi lang patungkol sa tinatawag na da'wa. Bagkus ito yung pangunahing layunin kung bakit natin tinatalakay yung mga ito dahil sa da'wa. So hindi lang sa da'wa, bagkus sa lahat ng gawain na gagawin natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan laging bantayan natin ang ating pagiging sincere sa ginagawa. Bago natin gawin ang isang bagay, habang ginagawa natin ito at pagkatapos natin gawin. Dahil minsan, ang ikhlas natin sa sarili natin sa umpisa lang. Minsan, nasa gitna na. Pero sa dulo, wala na. Mapunta tayo sa punto na nakuha na tayo ng syaitan. Ibig sabihin, sa buong sandali na ginagawa natin ng ibadah natin, ay hindi nakabantay ang pagiging ikhlas natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa huling sandali, nakuha ito ng syaitan. Kaya ang reward hindi buo dahil sa una at sa gitna lamang tayo naka-intensyon at nakasinsiro sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa huli hindi. Kaya dapat pangalagaan natin lagi bago tayo walis ng bahay, pag nakarating na tayo sa lugar kung saan sinasagawa natin ang gawain para sa Allah, at hanggang sa makauwi tayo sa bahay ay dapat nakabantay yung intensyon at layunin natin sa ginagawa natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Handa natin yung hadith na kung saan tinalakay dito ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Habang hadith patungkol ito sa mujahid, patungkol sa talibul ilm at patungkol sa mutasaddiq. O yung mujahid, yung nakikibaka sa Allah, at yung tao na nagsaliksik ng kaalaman, at yung tao na nagbibigay ng gawang gawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung hadith na ito ay mahaba na binanggit ni Abu Hurairah. Kaya ngayong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya ito na ang unang papapasukin sa impyerno sa araw ng paghukom ay yung tatlong tao na ito na hindi basta mga ginawang gawain ng kanilang mga gawa, mga may malalaking gantimpala. Talibul ilm o taong nagsaliksik ng kaalaman, hindi basta-basta yun. Hindi lang naman isang araw, isang linggo, isang buwan, mahabang panahon. At taong namatay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yung taong nagbibigay ng kawang gawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala, o para nagbibigay ng kawang gawa mula sa kanyang mga kayamanan. Bakit sila papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno? At sila yung mga unang mga papasok. Dahil ang mujahid ay tatanungin siya bakit siya nakikipag-jihad. Sasabihin niya, nag-jihad ako para sa iyo, ya Allah. Sasabihin sa kanya ng Allah, sinungaling. Nag-jihad ka para sabihin matapang ka. Nag-jihad ka para sabihin marami kang ganito ganyan. Nag-jihad ka para bansagang kang ganito ganon. At namatay ka dun sa kalagayan ngayon habang ang intensyon mo ay iba. Kaya
namatay ka na mayroong ibang layunin at kabilang ka sa mga pangunahing papasukin ng Allah sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Hindi biro ang jihad. Makakaranas ka dyan ng mga karanasan na hindi mo makakalimutan habang nabubuhay ka. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagpala niya ang mga taong namatay ng totoong nakikipag-jihad sa Kanya. At itinuring niya ito na isa sa mga mataas na mga gawain na may mataas na mga reward. Pero yung mga taong namatay para sabihing matapang, galing ka sa tribo ng ganun para sabihing matapang, para kilalanin ka, para marinig pa lang yung pangalan mo, mayayanig na sila, ay yun yung mga tao na unang papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Dahil sa oras na tatanungin sila, bakit mo ginawa yung bagay na yan? Nasabi ng mga tao na ito na ginawa ko to para sa landas mo ya Allah, para itatag o tumaas o itayo ang tauhid, at para ipakita ang kung ano ang ganito ganyan, sabihin sa kanya ng Allah na sinungaling. Nang dahil ito, papasukin sila sa impyerno. Ganon din yung isang tao nagsaliksik ng kaalaman. At tanungin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong kanyang ginawa. Sabihin niya, nagsaliksik ako ng kaalaman para sa iyo ya Allah, para maunawa ko ang Islam, para may sabuhay ko ito, para may turo ko sa iba, para sa kung ano-anong mga kadahilan ng pagbabanggitin. Sa uli sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinungaling. Sinungaling ka, bagkus, nagsaliksik ka ng kaalaman para tuligsain ng mga ulama, para masabi ikaw pinakamarunong sa lahat ng mga marunong, para sa mga kung ano-anong makamundong bagay, may makuha kang makamundong bagay. At dahil dito ay kabilang siya sa papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Ganon din yung taong nagbibigay ng kawang gawa, hindi pirong pagbibigay ng kawang gawa. Dahil ang tao ay totoong pinagmahal o mapagmahal sa mga mamahaling mga bagay. At ito na kabilang na dito yung mga ari-arian, mga ginto, mga salapi, ano pa man. Zuyna linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara. Sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay talagang likas na mapagmahal siya sa mga bagay na nasa paligid niya. Nandyan na yung kababaihan, nandyan na yung mga anak, nandyan na yung mga mamahaling mga bagay, mamahaling mga sakyan, mga kung ano-ano. Kaya nga ang tao ay talagang kapag wala sa kanyang iman o wala sa kanyang pananampalataya ay talagang buksingero talaga, kahit gano'ng karami yung merong ari-arian sa kanya. Mahigpit yung kanyang hawak sa kung ano ang meron sa kanya. Kaya kapag ang isang tao ay nagbibigay ng kawang gawa, hindi ito basta-bastang katangian. Pangalawa, kung ang isang tao ay pangatlo ay yung tao na pangatlong papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa naglalagablab na pinag-impyerno ay yung taong pagkawang gawa. Tanungin siya ng Allah, bakit mo ginagawang pagiging mapagkawang gawa? Ginagawa ko ito, ya Allah, kasi nagnanais ako ng gantimpala mula sa iyo. Ginagawa ko ito, ya Allah, kasi gusto ko makatulong sa iba. Ginagawa ko ito, ya Allah, kasi at marami pang iba. Sasabihin sa kanya ng Allah, bagkus magsinungaling ka, sapagkat ginagawa mo yan para sabihin na si Fulan ay mapagbigay, si Fulan ay mayaman, si Fulan ay hindi natatakot na maubusan ng ari-arian, si Fulan ay kung ano-ano pa man. Kahit nang dito, yung mga malalaking ibada na ginawa nila, malalaking gawain na ginagawa nila, nasira dahil sa kawalan ng ikhlas sa kanilang ginagawa, kawalan ng pagiging sincero sa kanilang ginagawa. Nang dahil dito, ay kabilang sila sa mga unang papapasukin ng Allah sa naglalagablab ng ng impyerno. Nawa inalilay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong uri ng mga parusa sa pamamagitan ng pagsira ng mga layunin sa ating mga puso at isipan. Ano-ano ang mga malinaw na tanda ng ikhlas? Malinaw na tanda ng ikhlas. Yung ikhlas, pagiging sincero ng isang tao ay hindi ito nakikita ng ating mga mata. Bagkus itong nakakalam ng ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring sabihin ng tao sa pamamagitan ng kanyang dila at bibig na siya ay mapulis. Pero hindi yon sapat na pruweba para sabihin natin na ang taong ito ay mukhlis o sincero sa kanyang ginagawa. Dahil sinabi niya na mukhlis siya. Bagkus may mga malinaw na tanda ng isang tao ay sincero sa kanyang ginagawa. Hindi man ito yung 100% na masabi natin sincero, ay mayroong palatandaan na sincero ang isang tao. Halimbawa, ang isang tao ay malalaman mo na mukhlis dahil kahit na wala siyang
pamasahe papunta sa araw ng Juma, naglakad ng maaga, nakarating sa masjid. Papalatandaan na ganun, sincero. Na kahit na mababawasan yung kanyang ari-arian, maglalaan siya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sincero. Makikita mo yung pagiging sincero niya. Na yung minsan yung sila ng mga may nangangailangan, sila pa yung nagbibigay. Tanda yun ng pagiging sincero sa ginagawa nila. At marami pang iba. Minsan may mga pipigil sa kanilang mga gawain pero hindi nila alintana yun. Mainit, walang masakyan, mahirap ang mapupunta pero hindi nila alintana yung mga ganun kasi nga, sincero yung ginagawa nila. Sinabi natin kanina na ang malayo ay nagiging malapit, ang mabigat ay nagiging magaan, at ang mahirap nagiging madali dahil sa pagiging sincero ng isang tao sa kanyang ginagawa. Ano-ano ang mga malinaw na tanda na ikaw o ang taong ito ay nasa kanya yung pagiging mukhlis o yung pagiging sincero sa kanyang ginagawa. Ano-ano yung mga malinaw na tanda? Unang-una dito ay as-sabat al-haq war-rusuk fi. Ibig sabihin nito ay yung pananatili sa katotohanan at paghawak niya dito. Nananatili ka sa katotohanan kahit ang iba ay hindi dahil nakikita mo na ito yung tinatawag na tama. Ito yung tinatawag na tama. Sabihin, nag-aanyaya ka para sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit natawanan ka pa ng iba sa ginagawa mo. Kahit na marami sa mga kasama mo sumuko na, mananatili ka pa rin gumagawa ng ganung gawain. Kahit ang tingin ng iba ay walang maniniwala sa'yo, gagawin mo pa rin yung bagay na yun. Kahit ang tingin mo ay walang nakikinig sa mga paanyayang ginagawa mo, ginagawa mo pa rin yung bagay na yun. Na naniniwala ka na sa pamamagitan nito ay maaring buksan ng Allah ang mga sarado nilang pag-unawa o mga sarado nilang mga isipan. Ito yung tinatawag na as-sabat al-haq war-rusuk fihi. Sabihin talagang nanindigan ka sa tinatawag na katotohanan at pinanghawakan mo ang bagay na ito. Naniniwala ka na kahit nagsasalita ka dyan sa palengke na walang nakikinig sa'yo, naniniwala ka na maaaring sa pamamagitan nito buksan ng Allah ang puso ng isang tao at pumasok siya sa Islam. O kaya naman ay kahit na alam mo ang tingin ng mga tao ay wala nang epektibo yung ginagawa mo, naninindigan ka pa rin dito dahil ginagawa mo ito hindi naman para sa kanila. Bagkus ginagawa mo ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangahawakan mo yung pinanghahawakan mo dahil ginagawa mo ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinausap siya ng mga Quraysh sa kanyang panahon, kinausap siya ng mga Quraysh para tigilan niya na yung da'wa. Kung nais niya ng asawa, bibigyan siya ng asawa mula sa Quraysh. Kung nais siya ng katungkulan, bibigyan siya ng pinakamataas na katungkulan. Kung nais siya ng kayamanan, titipunin nila yung mga ari-arian nila para sa kanya lang. Ano lang yung kapalit? Iwanan lang niya yung pag-aanyaya ng da'wa, paglalatad ng pag-aanyaya ng da'wa. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta at mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya kailangan ng mga babae para mapangasawa at hindi niya kailangan ng katungkulan para siya mamuno sa kanila. Hindi niya rin kailangan ng kayamanan sapagkat pinagpala na siya ng Allah sa maraming higit pa sa kayamanan na meron ng mga Quraysh. Kaya ang sabi niya ay, nang sabihin sa kanya ng mga Quraysh yung bagay na yun, sabi niya, kung ilalagay man ang araw sa aking kanang kamay at ang buwan sa aking kaliwang kamay para tigilan ang ginagawa na ito, hindi ko gagawin yung bagay na yun. Hindi ko gagawin yung bagay na yun. Ito ay palatandaan ng isang tao na kapag ginawa mo isang bagay para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawin mo ito kahit na pigilan ka pa ng nakararami ay maninindigan ka sa iyong ginagawa dahil naniniwala ka na ito ay totoo at pinanghawakan mo yung katotohanan na ito at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maggagawad sa iyo ng mga gantimpala. So hindi nahadlangan ang nais ng mga Quraysh na tigilan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ginagawa dahil ginagawa niya ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa sa malinaw na tanda ng ikhlas, itharul haq ala nafs wal aqrabin. Sabihin nito ay pag-uuna ng katotohanan sa sarili at sa mga malalapit na mga tao o mga tao na kapaligid sa iyo. Uunahin mo ang katotohanan sa iyong sarili
at mga malapit sa iyo. Ibig sabihin nito ay, isa sa mga malapit na kahulugan nito, ay ititindig mo ang katotohanan, unang-una sa iyong sarili, at sa mga malapit sa iyo, dahil yun ang totoo na dapat na panindigan. Hindi ka babaling sa tama at hindi ka babaling sa kasinungalingan sa parehas na panahon at sa parehas sa pagkatao na meron sa iyo. Pag ikaw ay sincere na isang tao, pag nakikita mo ang tama, ay kukunin mo to, at hindi pag nakita mo ang mali, ay kukunin mo ang mali. O ibig sabihin, kapag ang tama ay tumama sa mas mababa sa iyo, ay hindi mo kukunin kasi mas mababa sa iyo. O kapag ang taang mali ay tumama sa mas nakakataas sa iyo, kukunin mo yun kasi mas nakakataas yun sa iyo. Hindi ganon. Dapat ay paninindigan mo ang katotohanan kahit na ito ay labag sa iyong kalooban, o kahit na ang babagsakan nito at ang babanggay nito ay sarili mong pagkatao o ang iyong mga malapit na mahal sa buhay. Dapat ay manindigan ka sa kung ano ang totoo. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakarating sa kanya yung patungkol sa babae mula sa tribo ng Makhzumiyya. Ang babae na ito mula sa tribo ng Makhzumiyya ay isa sa mga mararangal na tribo na kinabibilangan. Sabi ng mararangal na tribo na kinabibilangan, ayaw nila ng kahihiyan sa kanilang tribo na kinabibilangan. At ang masaklap dito, isang babaeng Makhzumiyya mula sa tribo ng Makhzumiyya ang nagnakaw. Mula sa tribo ng Marangal, isang babae ang nagnakaw. At namroblema yung mga nakakatanda dito sa tribo ng Makhzumiyya. Paano na to ngayon? Isang babae mula sa Marangal na tribo na to na iningatan ng kanyang pangalan, may nagnakaw. Paano natin ito mahadlangan? Paano natin ito mapipigilan? So, nilapitan nila si Usama ibn Zaid. Si Usama ibn Zaid ay kamahal-mahal na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin, tinuturing niya ito na isa sa mga kamahal-mahal na tao sa kanyang sarili. Namagitan sila kay Zaid, Usama ibn Zaid, para hindi maputulan ng kamay yung babaeng Makhzumiyya. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang naghahatol. Pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mamagitan na mula sa tribo ng Makhzumiyya na ang babaeng isang tungay nagnakaw mula sa marangal na tribo ay sana hindi maputulan ng kamay. Inayunan ba ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil mahal niya si Usama bin Zaid? Dahil kamahal-mahal niya si Usama bin Zaid? Hindi. Hindi niya ito inayunan. Anong sinabi niya? Tunay na nilupig ng Allah ang mga nauna sa inyo, sapagkat kapag nagnakaw ang mga mararangal, matataas na mga tao sa lipunan, hindi niyo tinatayo sa kanila yung batas. Pero pag nagnakaw yung mga maliliit na mga tao sa lipunan, mga mababang mga tao, hindi kilala, agad-agad din yung tinatayo agad ng batas. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpaman sa Allah na kung si Fatima na anak ni Muhammad ay nagnakaw, ako mismo puputol ng kanyang kamay. Ako mismo puputol ng kanyang kamay. So kaya ba nating panindigan sa sarili natin yung itong uri ng paghahatol, lalo na matatamaan yung sarili natin, mahal natin sa buhay, yung anak natin, yung asawa natin, kaya ba nating pagsabihan, kaya ba nating pangaralan, kaya ba nating banggain dahil mahal natin sila sa buhay o kamag-anak natin sila, o mananatili tayong tikom ang ating mga bibig, sarado ang ating mga paningin, tikom ang ating mga tainga, dahil ang involved sa pinag-uusapan ay asawa natin, o anak natin, magulang natin, kapatid natin. Ganito yung mga nangyayari sa lipunan. Na kapag ang nagnakaw, labas sa iyong gumawa ng hindi maganda, labas sa iyong pamilya, agad-agad kang magtataas ng ulo na sabihin, dapat hindi ganoon. Dapat itayo natin kung anong nararapat, Muslim tayo, kung ano-ano mga pinagsasabi. Diba? Pero pag yung anak, kamag-anak, kapatid, tahimik ka, nasa isang sulok ka, kasi ayaw mo na mag-ingay kasi nga ang involved dito ay mahal mo sa buhay. Hindi, sa ganitong bagay ay lumilinaw o mas nagiging malinaw na hindi tayo sincero sa kung ano meron sa atin. Hindi tayo sincero kung ano yung meron sa atin na ginagawa natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi lang natin ito kasi hindi natatapakan ng mahal natin sa buhay. Hindi natatapakan yung pangalan natin. Hindi natatapakan yung pamilya natin, yung tribo natin, yung angkan natin. Pero pag iba ay agad-agad mong itatayo yung dapat kasi ito ay nararapat. Hindi ganun. Kung tunay ka talaga na ikhlas sa iyong sarili, handa ka na pagsabihan, pagalitan, banggain yung mga tao na
lihis ng ginagawa sa Islam, kahit na yung sarili mo ay mabigat yung bagay na yun. Qulil haq, walau kana murran. Sabihin mo ang katotohanan, sabihin nga ng Umar ibn Khattab, kahit na ito ay mapait sa mga tao. Pait, masakit, sabihin mo pa rin. Mabigat, sabihin mo pa rin. Mas mabuti na yon na sinabi mo yung masakit, mabigat, na yan, na saksi ang Allah na sinabi mo, kaysa naman harap ka sa araw ng paghukom na sasabihin sa'yo ng Allah, bakit hindi mo sinabi yung totoo? Bakit hindi mo sinabi yung mabigat? Bakit hindi mo sinabi na ganito? Kasi ya Allah, masakit sa damdamin nila. Kasi ya Allah, masakit sa tainga. Kasi ya Allah, involved dito yung mahal ko sa buhay. Huwag ganun. Ito ay nakakasira ng ikhlas sa ating mga sarili. So, kabilang sa mga gawain ng ikhlas ay kaya kabilang sa mga malinaw na tanda ng ikhlas ay yung taong gumagawa nito ay walang pinapanigang opinion, walang pinapanigang madhab, walang pinapanigang sheikh, walang pinapanigang kung ano-ano dahil sa pinapanigan niya ito dahil malapit sa kanya. Bagkus, kukunin mo yung totoo, kahit na ito ay galing sa ustad na ganyan, kay sheikh na gano'n, sa tribo ng ganyan, sa opinion ni ganito, sa madhab na ganyan, dahil yun yung tama. Hindi mo mamimili ka kasi kilala mo yung mga tao na yan, kilala mo yung mga sa paligid na yan. Dapat ay kukunin mo ang kung ano ang totoo dahil ito ay totoo. Hindi sa kukunin mo ang totoo dahil nagmula ito kay ganito, o nagmula ito sa ganyan, o nagmula ito sa ganon. Kaya kinuha mo yung totoo. Dapat kukunin natin yung totoo kahit nagmula ito sa isang tao hindi naman nakapag-aral. Kahit nagmula ito sa bibig ng isang bata. Kahit na nagmula ito sa kung kani-kanino. Hindi natin kukunin kasi sino ba naman yan na nagsasalita na wala namang antas sa buhay, wala namang narating pa sa buhay. Huwag ganun. Kunin natin yung totoo dahil totoo ito na naayon sa Islam kahit nagmula ito sa isang tao na hindi natin akalain na magmumula sa kanya. Kunin natin ang totoo kahit ito ay nagmula sa kahit kanino, basta lumantad sa tinatawag na katotohanan, ay kukunin natin ito alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kapag ang isang tao ay nawala sa kanyang ikhlas, sa kanyang ginagawa, ano magiging epekto nito? Nawala yung ikhlas sa iyong ginagawa. Tunay na kapag ang ikhlas ay may mga bungang mabubuti na tumutubo dahil sa pagpapatotoo ng ikhlas sa pamamagitan ng nasa puso at sa pamamagitan ng salita at sa pamamagitan ng gawa. Ang ginagawa nating ikhlas, ang ginagawa ng mga tao na ikhlas ay nagbubunga ito at nakikita sa pamamagitan ng ating mga nasa lubin dahil sinasabi ito at sinisiwalat ito ng ating mga dila at nakikita ito, nagre-reflect ito mga sinasabi ng ating mga dila sa pamamagitan ng ginagawa ng ating mga katawan. At kapag ito ay nawala, ang magiging kalalabasan nito ay ang tinatawag na pagkasira ng bawat gawaing ginagawa ng isang tao. Sabi ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah, at kabilang sa mga epekto ng ikhlas sa mga taong gumagawa nito, ay ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga sinasabi ay ginagawa nila ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala at iniiwasan nila itong gawin at tinamumuhay nila itong gawin dahil sa pagkamuhi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ito. Sabihin, kabilang sa epekto ng ikhlas sa ating mga sarili, yung ikhlas na ginagawa natin o ginagawa natin sa ating mga sarili, kabilang sa epekto nito ay yung mga sinasabi natin, yung mga ginagawa natin ay ginagawa at sinasabi natin ito resulta na Allah subhanahu wa ta'ala ay pinalabas nito na bunga sa mga ginagawa nating ikhlas sa ating mga sarili. At nagbibigay tayo
nag-uutos tayo, nagmamahal tayo alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at makikita ang nilalaman ng ating mga salubin sa pamamagitan ng ating mga nakikita ang nilalaman ng ating mga salubin sa pamamagitan ng pag-reflect ng ating mga ginagawa. Ito yung magiging resulta ng epekto ng ikhlas sa ating mga sarili. At ang pagkawala nito ay kadiliman para sa isang tao na nawalang kanyang ikhlas, nawalan na rin ng saysay yung kanyang mga ginagawa. Kahit na sa paningin ng mga tao ay malaki yung kanyang ginagawang gawain o mabigat ang kanyang mga ginagawang gawain, sa Allah subhanahu wa ta'ala ito ay wala nang silbi, wala nang saysay, wala nang halaga, dahil nawala ang pinakamahalaga na meron dito at walang iba kundi ang tinatawag na ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun kahalaga yung tinatawag na ikhlas, at ito ay marami pang usapin na pagtungkol dito. At ang ilan sa mga nabanggit natin ay isa sa mga kainaman, kahalagahan na tinatawag na ikhlas, at hindi na natin ito tuluyang pahabain, bagkus patalakayin pa natin yun. Diba? Anong oras mo yung asa? Ha? 3? 14 pa. Ay, 3:14 na. 3:14 na. Oo, 3:14. Pangalawa ay tinatawag na al-istiqamah. Al-istiqamah, ang ibig sabihin nito ay dapat sumasang-ayon ang iyong salita sa iyong gawa. Dapat sumasang-ayon ang iyong salita sa iyong gawa. Kapag ikaw yung tipo ng tao na nananawagan sa loob ng iyong tahanan, sala, dapat nagsasala ka din. Diba? Yung mga ganung mga bagay. Ganun lang kadali yun. Pag sinabi mo na sala, ibig sabihin, nagsasala ka din. Hindi yung sala, tapos mamaya alis ka na, pupunta ka na kung saan. Al-istiqamah. Al-istiqamah. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsang-ayon ng salita sa pamamagitan ng gawa. At ang pinakamalapit na halimbawa nito, pag sinabi mong sala, ba't nagsasala ka din? Diba? Mga ganun mga bagay. Kaya nga lagi natin inahalintulad, inahalimbawa sa ating mga anak yun. Pagpupursigin natin na mag-aral sila, pero tayo hindi naman tayo nag-aaral. Anak, mag-aral ka doon, punta ka sa ganito ganyan, punta ka sa ganito ganon. Tapos tayo hindi tayo nag-aaral. Mga ganung bagay. Mainam na pagpursigin natin silang gawin ng isang bagay, para darating yung panahon ay tuturo din nila sa kanilang mga anak yung bagay na itinuro natin sa kanila. Hindi darating yung panahon na sabi ka ng sabi pa, hindi ka naman nag-aaral, ganun. Malaking sampal yun. Hindi lang malaki, pinakamalaking sampal. Kung sabi ka ng sala, ikaw di ka naman nagsasala. Sabi ka ng ganito, fasting, ikaw di ka naman nakikita ng pagka-fasting. Mga ganung bagay na walang istiqama sa iyong sarili. Bagkus hindi umaayon ang iyong sinasabi sa iyong ginagawa. Yung itatayo mo ang reliyong Islam at sa kabilang dako ay isinasabuhay mo ito. Tatayo mo ang reliyong Islam at sa kabilang dako ay sasabuhay mo ito. Sa isang daiya, masaklap yun kung nag-aanyaya ka sa Islam tapos hindi ka Muslim. Nag-aanyaya ka sa Islam na ang Islam may ganito, may pagtuturo ng sala, pag-utos ng pag-ayuno, pag-utos ng ganyan-ganyan, tapos ikaw ay hindi ka naman nagsasala, hindi ka naman nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, o mga katuwirang mga salita na sumasalungat sa iyong mga gawa, o mga salita na sumasalungat sa iyong mismong gawa. Ang isang daiya ay nararapat na ang kanyang salita ay aayon sa kanyang gawa. Kumbaga ay magre-reflect yung mga sinasabi niya sa kanyang mga salita at sa kanyang pag-uugali at sa paraan ng kanyang pamumuhay. Sa paraan ng kanyang pamumuhay. Ang isang daiya ay kailangan ay ang kanyang salita ay nagre-reflect sa kanyang mga gawa, kung saan ay aayon ito sa kanyang mga salita, sa kanyang gawa, sa kanyang pag-uugali, sa kanyang kaparaanan na pamumuhay. Totoo nga naman na kung daiya tayo, nag-aanyaya tayo sa Islam,
Inanyaya natin ang mga tao sa Islam. Nag-aanyaya tayo sa pagsamba sa kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nag-aanyaya tayo sa pamumuhay na kinulugdaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung may mga bagay na paglihis na ginagawa natin bilang isang Muslim sa loob ng Islam, ibig sabihin, hindi kumaayon ang ating sinasabi sa kung ano yung pinapangalandakan natin o inaanya natin ng mga ibang tao ukol sa relihiyon nating kinabibilangan. Kung ikaw yung tipo ng tao na sabihin mo, dito sa Islam, meron na tao na paniniwala sa qadar. Ikaw mismo hindi ka naniniwala sa qadar pag may dumating sa iyo yung bagay na ito ganyan. Dito sa Islam, hindi kami naniniwala sa mga pamahiin. Tapos ikaw mismo may mga pamahiin ka sa iyong sarili. Mga bagay na bigla-biglang sinasabi ng iyong dila, bigla-biglang ginagawa ng iyong katawan, o kaya nagre-reflect kung ano yung pagiging Muslim mo sa kung ano yung pinangahawakan mo. At ito ay hindi maaari sa isang Muslim, lalo na sa isang daiya. Tinutukoy natin dito ng daiya, yung nasa landas ng pag-anyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dapat kapag ikaw ay nag-aanyaya, ay umaayon ang iyong salita sa iyong gawa, o umaayon ang iyong inaanyayan sa iyong gawa, sa iyong paraan ng pamumuhay, sa iyong pag-uugali, o ano pa man. Nag-aanyaya ka sa Islam, pero yung ugali mo ay hindi kaya-aya Muslim. Sino nagsabi? Yung kapitbahay mo. Nag-aanyaya ka sa Islam, tapos yung pakikitungo mo sa mga hindi Muslim, hindi maganda. Nag-aanyaya ka sa Islam, tapos yung mga kapitbahay mo hindi Muslim, galit na galit sa'yo. Diba? Yung mga ganitong mga bagay. Sabihin, wala sa mga sinasabi mo, binibitawan mong salita, yung gawain mo na kung saan ay dapat nagre-reflect yung bagay niya. Kaya mahirap minsan. Diba, makakita ka, makakarinig ka ng isang daiya. Grabe pa namang magtawa yun, napakagaling, marami na pong Muslim. Pero ang sama ng ugali, mga ganun. Laging nagmumura, mga ganung mga bagay. Yung kanyang paraan ng pamumuhay ay hindi mabuti, hindi maganda, hindi mga ganung mga bagay. Ibig sabihin, hindi nagre-reflect sa iyong ginagawang gawain na para sa Allah ang iyong sarili. Kaya mahirap minsan, napakahirap maging daiya. Sa totoo lang ay mahirap na ang isang tao sabihin niya, ako ay daiya. Ako ay nasa landas ng pagkaganito ng ganyan, ganun. Lalo na't hindi naman tinatanong, hindi naman dapat niyang sabihin. May mga sitwasyon na dapat mong sabihin, pero may mga sitwasyon o hindi lahat ng sitwasyon dapat mong sabihin. Kasi paano na yung mga tao nakakita ng hindi maganda sa iyong ginagawa? Paano na yung mga tao na ganito ganyan? Kaya nga minsan hindi tinatanggap ng mga tao yung khutbah ni Imam. Kasi nga si Imam pagbaba ng mimbar ay anong ginagawa? Taya ng luto, sigarilyo dyan, sigarilyo doon, diba? Kaya di tinatanggap ng mga tao, tinatawanan lang siya ng mga tao sa mga sinasabi. Pag nasa mimbar, akala mo banal. Pag nasa labas ay wala na. Ganun din, hindi tayo nakakaligtas talaga sa mga mata ng tao at sa sasabihin ng kanilang mga dila. Hindi tayo makakaligtas doon. Pero kapag ginagawa natin yung nararapat, dahil sa kung anong gawain na nandun tayo, nagdadawa tayo, kailangan yung pagdadawa mo, pipigilan ka na gumawa ng hindi maganda. Nagdadawa tayo, kailangan yung pagdadawa mo, pipigilan ka mula sa pagmumura. Nagsumasali ka sa pagdadawa, dapat yung pagdadawa din, pipigilan ka na manigarilyo. Pipigilan ka ng ganito ganyan, pipigilan ka ng ganito ganyan. Kasi kailangan magkasundo yung salita at gawa at hindi magkasalungat ang yung mga magagandang salita sa pamamagitan ng mga hindi mga ganda at hindi kaaya-ayang mga salita. So ito ay mga bagay na kinakailangan sa katangian, pangalawang katangian na meron sa tinatawag na isang daiya. Yung istiqama, ibig sabihin ang pagsang-ayon ng salita sa gawa. Dapat ito ay magsasang-ayon itong dalawa na ito. Kaya mahirap minsan na tawagin mo yung sarili mong daiya, tawagin mo yung sarili mong ganito ganyan, tawagin mo yung ganito, sarili mong ganito, ganun. Bakit? Kasi yung tao hanapan ka ng bagay na hanapan ka ng butas na kung saan ay doon ka masisiraan. Hanapan ka ng ganito ganyan na kung saan doon ka masisira. Kaya kung tayo ay nandito sa punto na ganito na pinanghawakan na natin sa pamagitan ng ating mga kamay,
at buo ng desisyon natin na tayo ay papasok sa larangan ng pagdadawa, kailangan ay ito yung bagay na dapat na bigyan natin ng pagpapahalaga sa ating mga sarili. Yung aayon ng ating mga salita sa ating mga gawa nang hindang wala tayong nababanggang anumang uri ng mga salita at mga sasabihin ng mga tao. Sapagkat ang da'wa ay kabilang sa mga pag-aanyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay gawain ng mga matutuwid na mga tao na nag-aanyaya sa mga iba't ibang sulok ng mundo sa bawat panahon sa isang layunin, ang pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kailangan na mapangalagaan ng isang Muslim sa kanyang sarili. Pangalagaan ng mapatatag ng isang Muslim sa kanyang sarili. Hindi madali na lahat ng oras, lahat ng pagkakataon ay aayon ng ating mga sinasabi sa ating mga ginagawa. Hindi madali yun. Bakos isang mahirap na proseso na kailangan nating pagdaanan para maging ayon ng ating ginagawa sa kaparaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano ang mga ilan sa mga katangian ng isang tao nasa al-istiqamah? Ibig sabihin, ano-ano yung mga malinaw na maaring tanda na isang tao ay nasa tinatawag na istiqamah. Pinakita natin kayo na kung ano ibig sabihin ng istiqamah. Ibig sabihin, ang aayon ng ating mga sinasabi sa ating mga ginagawa. Ano ang ilan sa mga palatandaan nito? Unang-una ay yung istiqama niya ay nasa katayuan ng lagi sa kanyang sarili. O madalas na nandun siya sa katayuan ng istiqama kaysa yung wala. O madalas na ang kanyang sinasabi ay umaayon sa kanyang ginagawa kaysa sa baliktad. O madalas na ang kanyang sinasabi ay naayon sa kanyang ginagawa at hindi yung nagsasalita lang siya at ang kanyang sinasabi ay hindi umaayon sa kanyang ginagawa. Ibig sabihin, sa 10 ginawa niya, 8 dito ay sinabi ng kanyang dila at ginawa ng kanyang katawan. Hindi yung 10 sinabi niya ay siya dito, hindi naman niya ginawa, bagkus sinabi lang niya. So dapat ay mas nakakahigit sa kanyang mga sinabi at kanyang ginawa yung maraming beses na umayon ito kaysa yung maraming beses na hindi ito umayon. Dahil nararapat ito na ang isang Muslim ay nasa katayuan ng istimrar, wathabat, wal istiqrar. O ibig sabihin yung palagi at pananatili at yung hindi napuputol. Nananatili siya, may sa 10 sa 100 ginawa niya o sinabi niya ay mas marami ang puntos, mas maraming percent dito ay sinabi niya at ginawa niya. Ibig sabihin, mas nananatili siya na yung kanyang sinasabi at ginagawa ay umaayon kaysa sa ang kanyang mga sinasabi ay hindi umaayon sa kanyang ginagawa. Nandun lagi yung punto na inaayon niya pa rin sa kanyang sarili kahit na mahirap. Inaayon niya pa rin sa kanyang sarili kahit na medyo nakakaranas siya ng kahirapan sa kanyang sarili. Hindi na natin naabot yung masyadong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Aisha radhiyallahu an, "Ukhlufu min al-amal ma tatiqun fa inna Allah la yamal hatta tamillu wa inna ahabba al-amal ila Allah adwamuhu wa in kalla." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isakatuparan ninyo ang mga gawain sa abot ng inyong makakaya sapagkat ang Allah ay
hindi nagsasawa hanggat sa hindi kayo magsawa. At ang pinakakamahal-mahal na gawain sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung palaging ginagawa kahit na ito ay maliit o kahit na ito ay kunti. Sabi pa niya, wa kana sallallahu alaihi wasallam idha amila amalan athbatahu. At sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag gumagawa ng isang gawain ay kanya itong pinagtitibay. Kanya itong pinagtitibay. At ito ay kabilang lamang sa mga palatandaan ng tinatawag na al-istiqama o kabilang sa mga palatandaan ng istiqama ay yung palagi itong ginagawa o mas nakakahigit na yung ginagawa niya ay umaayon sa kanyang ay yung sinasabi niya ay umaayon sa kanyang ginagawa ng patuloy-tuloy ng walang patid at lalo niya itong pinagtitibay sa kanyang sarili. At ito ay sinabi natin kanina na ang paano ito malalaman kapag ang isang tao ay nagsalita ng 10, ang tama dito na inayon na ng kanyang sarili at ginawa ng kanyang sarili ay 8. Ibig sabihin, mas mataas ang porsyento na ang kanyang sinabi ay ginawa niya sa kanyang sarili kaysa yung porsyento na yung kanyang sinabi ay hindi niya ginawa sa kanyang sarili. Kapag ganito yung tao ay mas umaayon pa rin tayo na paniwalaan siya kaysa yung mas marami ang kanyang sinabi na hindi niya ginawa sa kanyang sarili ay nawawalan tayo ng ganang maniwala sa sinasabi niya. Kasi baka yung sinasabi niya ay sinasabi lang niya pero hindi naman niya ito ginagawa sa kanyang sarili. At ito ay isa sa mga napakadelikadong gawain na meron ng isang tao nag-aanyaya sa Islam ay yung nagsasabi siya ng isang bagay na hindi naman niya ginagawa. Nangangulugan lamang ito na hindi tayo ligtas sa anumang uri ng pagkukulang mula sa anumang uri ng paggawa ng kasalanan. Meron pa rin at meron tayong magagawang kasalanan at meron tayong nagagawang pagkukulang bilang isang Muslim. Pero mas nangingibabaw pa rin ang pagiging mabuti at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa pagsuway natin sa kanila o kaysa ang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangangahulugan ito na nasa mabuting katangian tayo ng isang daiya o bilang isang daiya nasa mabuting katayuan tayo na nag-aanyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay dapat na nananatiling madalas sa ating mga sarili kahit na kunti. Kahit na kunti. Meron kang katangian na mabuti na madalas mong ginagawa kahit na kunti. Halimbawa nito, tasbih. Halimbawa nito, salatul witr. Halimbawa nito, sadaka. Halimbawa nito, fasting. O halimbawa nito, sadaka na hindi nakikita ng mga tao. Mga ganun mga bagay. At ito rin sa sarili natin, yung pagiging matapat. Mas madalas kang matapat kaysa sinungaling. Mas madalas kang nagsasabi ng mabuti kaysa yung sumasalungat sa sinasabi. Mas madalas kang nagiging matapat kaysa yung hindi magiging matapat. Mas madalas kang nagpapakita ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad kaysa yung pagsuway. Ito yung mga mabuting katangian ng isang tao mayroong istikama sa kanyang sarili o yung pagiging pagiging katangian na nagsasabi ng kanyang dila at inaayunan ng kanyang gawa. So hanggang dito na lang po ang ating lecture sa araw na ito at nawa ay sa susunod ay mas marami pa tayong kukunin. Mas marami na tayong kukunin. So, subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.